stress will never ever listen to logic or malilito talaga ang tao. Kaya tayong mga nasa pamahalaan, marapat lamang na humaba ang ating pasensya at pangunawa. Kasi ulitin ko ulit, wala na yata pinakamasarap na trabaho sa buong mundo. Maraming trabahong malaki ang sweldo. Pero ito yung uri ng trabaho natin na kung saan nakakita ka ba naman nakakatulong ka na sa kapwa. Umulat, bumagyo, magkaroon ng dilubyo, akisi at renta, may sweldo ka. O hindi ba naman napakasarap noon? Kaya naman talaga pong ipinagkakapuri ko si Director J. De La Puente at ang ating mga MDSWD employees. Wala sila dyan. O, magagaling ho yan. O, totoo po yung sinasabi niya. 21,000 every other day. O, ang nutrisyon ng mga bata sa lungsod ng Maynila ay tinugon ng pamahalang lungsod ang panawagan. Ayon sa resulta ng datos or data ng National Nutrition Council, ng NDA at ng DOH na yung malnutrisyon sa Pilipinas, hindi sa Maynila lang sa Pilipinas ay lumalala. O mas madalit salita, stunting. O yun daw yung English nun. Si Bambi mukhang hindi rin nagmantikilya to nung araw. Hindi ka batang star, nakakalimutan mong pahiran yung pandesal ng mantikilya. But now, you can see, I think some of you here are from Manila, nakikita ninyo yung sigla, lusog, at excitement ng mga batang pumasok kasi meron silang your milk. Anyway, thank you very much, Jay. Thank you very much sa inyo. Palakpakan natin ang katandem niya ng MDRRMO mga batang amog. Kasi hanggang madaling araw gising thank you rin nga pala may tinagubilin ako sa kanila sabi ko, alam mo, napapansin ko, puntahin tayo ng mga taga-ibang lungsod. Mangyari ba, maraming dahilan, kanya-kanyang dahilan. Yung iba, nakikipisan sa kalsada natin, tapos maya-maya magluluto, at kung minsan kung ano pa ginagawa. Yung iba naman, inaabangan yung mga tanso ni Engineer Randy Sadak, yung mga kuryente niya. Nahuli naman ng mga yon. Ngunit, yung mga taong walang masisilungan, bata, matanda, sabi ko, pilitin yung yakapin na yakapin. Pagamat hindi yan atin, pero ipagkapwa-tao na natin. Kaya po dumarami ang populasyon sa Manila Boys Town. Sa bata, at lalong-lalo na yung mga senior citizen natin na medyo pinabayaan na ng kanilang mga pamilya. Tandaan nyo, tatanda rin kayo. Una-una lang yan. But then again, as your city government, through the leadership of J. De La Puente, yun na, tangan-tangan po natin. Bagay na pinagpapasalamat ko naman sa ating Manila Health Director Grace Padilla, regularly binibisita ng ating mga medical frontliner para kalingain din ang kanilang kalusugan. Thank you very much, Grace Padilla. To all of you here, good morning. Good morning. Meron po akong nabisita do sa going back to Manila Boys Town. Medyo yung poste po natin, kasing edad yata ng Boys Town. Talagang tumukod na. Sabi ko kay Engineer Andres, lambingin mo nga yung Meralco, baka kung po pwede.
yung mga poste nilang, kasi ginagawa na po ng Meralco ngayon, correct me if I'm wrong the way I look at it. Yung mga kahoy na poste ay pinapalitan na ng mas sturdy materials, which is in this case, concrete and metal. No, yan ang nakikita natin ngayon. Eh sabi ko baka po pwede makadisgrasya tayo ng poste para maayos ulit yung kable ng kuryente sa Boys Town. And with that, today, we have a visitor from One Meralco Foundation, Jeffrey Tarayao, President of One Meralco Foundation. Represented by Ms. Grace Noche, Program Manager. Ma'am. And Joy P. Mendoza, Senior VP and Head Central Business Area, represented by Peter Paul Garcia, Relationship Manager. Ella Blanca Malagayo, Boys Town. Yung mga nakanyanggan yung poster ron. O, todas na yun. O, magre-retiro na dahil bibigyan tayo ng bagong poste ng Meralco. And soon, may awa ang Diyos through mabubuo na yung buong programa. Department of Agriculture, BPI, Bureau of Plants, TESDA, City of Manila, private sector, and institution. Soon, we may. Kasi from Singapore, to Bulacan, noong isang araw, tingin ko mabubuo na yung konsepto, inaayos na ni Chief Cesar Chavez, ang ating Chief of Staff, soon or maybe latter part of this year, we can now produce our own food in the city of Manila through Manila Boys Town. Yan. May awa ang Diyos. So again, to Meralco Foundation, thank you. Para Manila Logistic, Jeff Del Rosario, Team Leader. Mike Public, ng regular employees. Although ginawa ko na to, nangyayari naman to, but this time around, you know, maayos pa naman yung uniforme nyo, di ba? Maganda pa, di ba? Malinis pa. Di baling luma, huwag nyo lang pagninis-nisin. Sulsihin ninyo. Pero malinis pa yung uniform nyo, no? Maganda pa naman yun. Kaya may sa inyo, may asin pa eh. Yung iba nga lang, parang tubana. Tinaga ng panahon. Maganda pa. Yung ID nyo naman, kahit hindi ako nakapirma dyan, ID pa rin yan. Tama ba? Oh. We've been trying to do this for the past weeks, and I would like to, thank Paul, our city treasurer, Georgette, our budget officer, and Jonathan, our city accounting office. Imbis na ibili ko kayo ng bagong uniforme, minabuti ng inyong lingkod na ibigay na lang sa inyo ng cash, yung 7,000. Sana all ka na lang. Yung mga umaapila na yun, Jay, o yun. How I wish. Kaya sabi ko sa inyo, bakit kami nag-isip ni Paul, nag-meeting ni Paul? Kasi gusto ko pati JO sana yung COS. But the thing is, it is not allowed by law. Kaya it's not because I don't want to give you. I'm really trying to do my best to really maneuver our fiscal situation. And so far, nagkakaroon na ng magandang traction simula January 1. So far, ayaw ko lang ipagpaunat, ma-excite. Baka mawendang na naman tayo. Yari na naman. But I would like to inform all 8,000
543. Today, 90% of you, pwede nyo nang kunin yung 7 bulig. Muntik pa ako magabono. Yung 7. Minabuti kong cash na lang muna para kahit papano, kasi yung iba sa inyo, tingnan mo yung nasa wakali mo, yung nasa kanan mo. Before you know it, may problema sila sa loob ng bahay. May pangangailangan. Kaya mas minabuti kong i-cash na lang para kahit papano, may mabubunot kayo ngayong linggong ito. Para sa inyo. Ha? Next year, tingnan natin kung maluluma na ang uniform ninyo. Kaya, lalaban nyo lagi yan, ha? Di baling luma, wag lang dugyot. Ha? Ulit yan. Di baling luma, wag lang dugyot. Pagka nag-ninis-nis, sulsihin ninyo. Yun naman ang sinasabi lagi ng nanay ko. Pero, ito ang merong magdo-double whammy rito. May magti-triple whammy. Kasi, napagalaman namin ni Paul, ni Georgette, ni Jonathan, noong 2021, may 10 employees na hindi nakakuha ng clothing allowance. Noong 2022, may 62 employees ang hindi nakakuha ng 7,000. For whatever reason, I don't know. But, sabi ko nga sa inyo, di ba? Naririnig nyo naman dito, more than naririnig nyo sa kalsada. Sisinupin ko, pipilitin kong mag-inam. Nasiyasat namin. Kawawa naman. Diba? 2023, 131 employees hindi nakakuha ng 7,000. May 6,000 dito, 2,000. Ano yung 6,000 dito, Paul? 23. 23? Yun. 24, 6,000 din. 181 employees. Ngayong 2025, 679 employees. Ngayon, malamang ikaw yon. Tahimik ka lang kasi baka nabali mo na, ayaw mong maibayad. Pumanatag ka na. Nasaan ka man ngayong umaga? Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na palo ka. Nalaki. Ay kasi, due naman for you. Why not? Ba't hindi natin ibigay? Kapwa natin lingkod bayan yung mga yun. So, kung sino ka man, yung humigit, kumulang 1,000 mahigit na hindi nakakuha ng 21, 22, 23, 24, 25. Makukuha mo na yan. Puntahan mo na si Paul at yung mga takilyera natin doon sa ating opisina. 66,821,000 of taxpayers' money will be distributed as Yorme, kaming mga JO sa Health Department at COS sa Health Department, hindi pa kami sumisweldo. Matatapos na yung Pebrero. Shout out sa mga hindi pa sumweldo kasi JO at saka COS or Contract of Service. Magalala, yung pera nyo nandiyan lang. Wala kayong dapat ipangamba. Pwede na kayo pumunta kay Cebuana Luwilier. Bakit kayo na-delay? Bakit sila lang? Bakit particular health department? Para sa kaalaman ng iba, as a matter of commitment to you, I've been telling and trying to communicate it to you na the fiscal maneuvering of the city administrations today is really trying to find the legal, proper, or even available so that magkaroon ng kapanatagan ng mga empleyado natin. Ngayon, I personally
decided and convinced the health board last year para hindi nagkakaba-kaba yung ating mga nasa JO, sa MHD, at mga ospital or COS. We changed the charging. Ito, mga taga-accounting, maintindihan to. Charging of salary from general fund. Tuwan-tuwa naman ang Meralco dahil may mapagkukunan. From general fund to trust fund ng health fund natin. Nagigets nyo? So, dito dati charge, which is, parang nakita ko parang may mali. Ngunit dito may salapi, nakalutang lang, o dito natin charge ngayon. Now, having said that, doing that changes some documents. Kaya ako sinabi pumunta na kayo kay Cebuana Luwilier. Dahil pwede nang maisalya. But kidding aside, rest assured, this week, may sweldo na kayo. Kasi talaga nagka-delay sila. Dahil nga, yung papeles, yung charging, yun lang yun. Nothing more, nothing less. Kaya wala kayong dapat ipag-alala. So, good luck. Another week. Hindi ka pa rin regular, no? Hindi pa, wala kang 7,000. Sabayan mo lang ako. Lalayo sa akin. Hindi ka mawawalan. Diba? Hindi ka mawawalan. Paano? Hindi ka mawawalan. Hindi ka magkakaroon. Thank you, Tatay Jess. Thank you, to our donors. And to my fellow workers, public servant, the people of Manila. About 2 million of them. About 3 million that we may serve today during daytime. Thank you very much sa inyo. Basta pumanatag kayo lagi. Tama si Jay. Hindi po perpekto ang inyong lingkod. Hindi po perpekto ang gobyerno ng Maynila. But pipilitin ko laging maging mainam, masinop, at epesyente na makapaglingkod sa ating kapwa. Kaya muli, buong kababaang loob, nakikisuyo ko sa inyo, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako maging lingkod bayan, maglingkod sa bayan para sa ating mga batang Maynila at kinabukasan nila. So mag-iingat kayo. I love you. I love you too. Paldo. Wala kayong mga mister. Wala kayong kawala sa mga misis nyo. Hindi nyo naman itatago yan. May announcement. So mag-iingat kayo this week. Wish ko again, be healthy. Stay healthy. I need you. I really need each and every one of you for our organization to function better. Magandang araw at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first. Thank you.